May tanong sa akin, kapag po ba walang secondary license, di po pwedeng mag-file ng small claims? Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin ngayon, alamin natin ano ba yung primary license, para saan ba to? Ano po ba yung secondary license, para saan ho ito? At syempre po, no, pagka ba walang secondary license, hindi na po pwedeng mag-file ng kasong small claims itong mga bugo at abusadong online lending apps na to. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan pautang, maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. Sabi nyo nga po is, kapag po ba walang secondary license, di po pwedeng mag-file ng small claims. Alamin po muna natin, ano po ba yung primary license at para saan ito, at ano po ba yung secondary license at para saan po ito. So, yung primary license po kasi, ito po yung SEC registration ng business entity. Okay? Ito po yung magbibigay ng juridical personality dun po sa kumpanya. Okay, pag sinabi niyo kasi juridical personality, ito po'y parang tao din na maaari pong mag-own ng property, maaaring magdemanda at maaari pong idemanda. Okay? Or in short, ito po yung birth certificate kung tao po yan. Okay? Ngayon, ano po ba yung secondary license? Ang secondary license po kasi, ito po yung special license po para dun sa mga specific na na mga produkto kagaya po ng pagpapautang, yung sa lending tsaka sa financing. Kasi po, kailangan po itong busisiin dahil importante na malaman ng SEC, ng ating regulating body, kung itong kumpanya na to ay may kakayanan talagang magpautang, no? Meron bang sapat na na kapital? Saan ba kinukuha yung kapital niya? Kaya po kailangan niyang busisiin talaga. Okay? Kumbaga, ito pong secondary license, ito yung yung kumbaga yung pagka ikay magdudoktor, no? Pag ikaw magti-teacher, magiging engineer, yung inyong bar exam, 'di ba? Kumbaga nakapasa ka sa bar, o po pwede kang mag-practice ng doktor, 'di ba? O di kaya po pwede kang mag-practice ng ng pagiging abogado. Yun po yung secondary license o yung certificate of authority. So yun po yung pagkakaiba nila. At saka yun po yung kanilang purpose. Ngayon, kung pupuntahan po natin yung inyong katanungan na hindi po pwedeng magdemanda kung walang secondary license. Actually, doon pa lamang po sa primary license, hindi na sila po pwedeng magdemanda. Bakit? Kasi wala silang juridical personality. No, hindi sila po pwedeng magdemanda dahil hindi sila business entity. Illegal nga sila eh. Okay, itong mga bugo katabusadong online lending apps na nasa na fly by night, illegal yang mga yan. Kaya yung mga pananakot niya, mga bugok na yan na ididemanda kita, sasampahan kita ng small claim, sasampahan kita ng estapa at kung ano-ano pa, hindi ho totoo yan. Puro pananakot at panghaharas lamang po yan. Okay? Ginagawa po nila yan sa atin kasi po gusto nila na pumasok sila sa ating isipan. Kontrolin yung ating isipan nang tayo po ay gumawa ng hindi tama. Yang tapal system na yan, tsaka bura-bura na yan, yan po ang gusto nilang gawin sa atin. Gusto kasi nila na kultahin yung isip natin. Ngayon, siyempre, tayo gusto natin magbayad di ba? So, sa kagustuhan nun natin magbayad, mapupunta tayo ngayon doon sa tapal system. Huwag nyo yung gagawin nyo kasi po, tignan nyo para kayo makabayad sa isang ola, kailangan nyo po 3 ola. So, mababaon lamang kayo na mababaon. Hindi naman natin talaga kagustuhan na hindi magbayad. It's just so happen na itong mga bugo katabusadong online lending apps, hindi sinusunod yung batas. At ang number 1 na hindi nila sinusunod dyan is yung The Truth in Lending Act. Napaka-importante po ng batas na yan. Kailangan po kasi na alam nung nanghihiram yung kanyang obligasyon. Kailangan po fully disclose yung utang. Alam niya kung magkano yung interest rate, magkano yung processing fee, magkano yung yung penalty, gaano kahaba ba yung termino.
na hindi ginagawa nitong mga bugo katabusadong online lending apps na to. Di po ba? Nakita nyo nga yan. Mag-a-apply kayo, binuksan nyo, nag-download kayo, nag-a-apply pa lang kayo dun sa sa apps. Papadalang na kagad kayo ng pera niyan dun sa inyong e-wallet. Kasi po, nalaman na kagad nila yung number eh. Ito pa masakit sa kanila. During the application, pagka po nailagay nyo na inyong pangalan at saka po yung inyong cellphone number, aalamin po niyan kung yung inyong number is connected sa e-wallet. Padadalang kayo kagad yan pag nalaman nilang connected sa e-wallet yan. Ganyan ho walang yayang mga yan. Nakita nyo, walang full disclosure. Oh. Paano nyo ho ngayon malalaman kung kaya nyo, no, yung responsibilidad dun sa sa hinihiram nyo na yun? Di po ba? Yan ho ang mahirap sa mga bugok at abusadong online lending apps na yan, yung mga fly-by-night na yan. No? Wala tayong naiintindihan dun sa kanilang pinauutang. Di po ba? Yes, naiintindihan po natin na pagka nangutang, kailangan bayaran. Kaya lang po, hindi natin naiintindihan eh. Di ba? Kasi, tingnan nyo ha, meron po tayong ceiling on interest rate. Nga po pala, ulitin ko, yung ceiling on interest rate po ha, binago yung interest rate doon. Kung dati po, o yung existing ngayon, is 15% ang total, doon po sa binago po ng SEC, ginawa na lang pong 12% per month ang total. Okay? Sa susunod po natin i-discuss yun. Okay? So, meron tayong ceiling on interest rate. Ba't di nila sinusunod? Di po ba? Kasi, ang understanding natin, isusundin yun. Di ba? Alam natin, pag nangutang tayo na pag 10,000 pababa at hindi hahaba sa 4 months, yung termino, hanggang 15% lamang po ang total interest rate at additional 5% na penalty lamang po. Di ba? Eh, hindi nila ginagawa yun eh. Di ba? Bulagaan. Oh. Tapos, ang pananakot sa atin, ididemanda tayo. Oh. Eh, wala nga silang primary license. Wala nga silang secondary license. Di ba? Paano sila makakapagdemanda? Mga bugo. O, di ba? Puro kayo pananakot, puro kayo panghaharas. Oh. Yan ang napapala ninyo sa mga pagsunod ninyo dyan sa inyong mga amo. Yan ho ang mahirap dyan sa mga yan. No? Tapos, ito pa po ha, dadagdag natin do sa secondary license. Kasi po, importante na dumaan sa secondary license kasi aalamin kung saan nanggagaling yung pera. Okay? Doon po sa AMLAC natin, yung Anti-Money Laundering Act po natin. Okay? Alam po natin, no, galing po yan mismo sa PAOK, no, na itong mga bugok at abusadong online lending apps ay di umano connected sa POGO. O ano po ba ginagawa nila? 'Di ba? Illegal. So ano po gagawin doon sa perang illegal? Lilinisin, money laundering. Kaya hindi po yan magpaparehistro. At magparehistro man yan, edi mahuhuli ka agad. Di po ba? Kaya po tayo, hindi ho lahat ng dadaan sa feeds natin or sa wall natin, hihiramin natin. Gawin po natin, no, yung lahat ng due diligence na dapat natin gawin. Okay? Punta tayo sa SEC, check natin kung talagang rehistrado yan. Tingnan natin kung may secondary license yan. At kung yan po ay magpapautang online, dapat yan kasama sa recorded online lending platform. Tatlo po iyon ha, ang hahanapin nyo. Yung pong primary business registration, yung pong secondary license which is certificate of authority at kasama yan dapat sa recorded online lending platform. At hindi lang po yan, dapat yung mga apps, may mga reviews naman yung basahin po natin. Di po ba? May mga nagbibigay ng grade doon. Pag may nakita kayo doon na nang-aabuso, mataas ang interest rate, wag na ho nating applyan. Napaka-importante po no, na pagka tayo manghihiram, is yung tayo mapayapang nagbabayad. Hindi yung lumagpas, hindi ka pa nga lumalagpas eh. 2 days prior the due date, bubuligligin ka na ng pangharas eh. Wala naman problema tumawag o magpaalala through message, through email o sa tawag. Wala akong problema ron. Pero, yung pag sinagot mo yung telepono at wawalang yaing ka 2 days prior the due date, yun ho ang mali. Hindi ho tamang paningil yun. Walang yaan po yan. Yung po ha, doon po sa nagpadala ng mensahe, yan po yung primary license at yan po yung secondary license. Sana po naintindihan para po kahit papano, meron kayong panlaban o pangontra. No? Kasi iba ho yung may nalalaman, hindi naman ho natin kailangan kabisaduhin eh. 'Di ba? Meron lang tayo understanding para kahit papano, no? Ito ano to, hindi legal to, hindi legitimate to, baka mawalang yalang ako.
No? Ganun po dapat ang mindset natin. Hindi yung lahat ng dumaan sa wall, no? Hehiraman na po natin. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panunod sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.